presidente. Hindi ba respeto na yun sa datihang presidente na nagserbisyo ka ng taus-puso na 6 na taon? Nakita natin yan nangyari kay Presidente, the late President Benigno Aquino, tira ng tira kay GMA. Alam mo siguro among presidents, kailangan ma-appreciate mo yung when you were leading the helm, when you were holding the reins, I did my best. Right? At yung sumusunod, kung hindi ko natapos ang aking dapat tapusin, ay nasa sumusunod para isipin, itutuloy ko ba ito? Ngayon, kung 3 taong kang wala kang ginawa, kundi manira ng kapwa-tao, sirain ang vice-presidente, kaninong kasalanan yun? Kasalanan ni Duterte? Diba? Kaya ang joke parati, kasalanan ni Duterte. Kung subukan, masisira again, ang buhay mo. uulitin ko, every time you mention the word Duterte, the base gets strong. That is the surest way to wake up the base ng mga Duterte at tumulong sa eleksyon. Ang naging tugon kasi ng taong bayan, kung pagbabasihan mo, yung mga komento, lalo na every time na nagla-live sila, puro haha emoji, no? Yung mga komento. Kumbaga, ito ba'y palatandaan na saglit lang? Yung mga pinagsasasabi mo dyan, parang hindi ko naramdaman yan during that time sa pamumuno ng Duterte administration. Oo, alam mo, Admar, yung nabubuong, sa sentiment analysis, yung nabubuong haha ay bagong-bago sa election cycle ngayon. Dati sumasagot ang mga tao, masasabi mong nag-engage. Ngayon, parang pinagtatawanan na lamang ang PCO at ang Office of the President. Medyo may ibang labas yung ganyang paggamit ng haha dahil ilan yung mga emoticons na pwede mong piliin pero yung haha ang nagkakaroon ng traction. So, dalawang bagay, either pinagtatawanan sila o sinasabing hindi kami naniniwala, hindi ka bilib-bilib yung mga sinasabi ninyo. Opo, at sa naging pahayag naman sa latest vlog ni Marcos Jr., meron siyang nirelease na video na nagbabanta sa mga trolls. So kumbaga parang ang mga trolls ba na sinasabi niya ay yung mga hindi pumapabor sa mga pinagsasabi ng kanyang gobyerno. Kumbaga kung di pabor, troll ka. Oo. Alam mo, Admar, yung troll, sinabi ko yan nung nag-testify ako sa House na kung dapat maging patas sila at yung may troll, dapat i-set aside yon kasi nakakagulo yun sa demokrasya. Pero, nandun na ako, may troll at lahat. Ang essence kasi ng demokrasya, merong nag-a-agree sa'yo, merong hindi nag-a-agree sa'yo. So, wag nating ipalabas na lahat ng hindi nag-a-agree sa'yo ay troll. Kasi yung troll, pag sinabi mong troll ang isang tao, member yan ng isang grupo, nababayaran, at ang kanyang mga sinasabi o pinopost ay galing sa isang script na galing sa amo nung troll army. Alam mo, pag eleksyon talagang nagkakaroon ng ganyang insidente, pero titingnan uli natin, no? Sino ba ang nagkaroon ng troll army? Sa tingin ko, kilala naman ng karamihan kung sino nag-maintain ng troll army nung eleksyon, ngayong eleksyon, habang ikaw ay nanunungkulan. Kasi yung troll army, magastos yan. Hindi basta-bastang pera ang binababa mo para mag-react sa mga sinabi mo, no? Yung reaction kasi can be sususugan ng troll o hindi sususugan ng troll o makikipag bardagulan. Yun yung problema ng troll, maintaining a troll army. So itong inabas na video, hindi ko maintindihan kung parte ito ng isinasagawa sa House of Representatives. Sinabi ko doon na dapat doon pa lang nagplano na sila dyan para nakokontrol natin yung
ng emosyon dahil sa mga ganitong mga bumabanat online. Pero ginawa nila ngayon at yun nga, kong sinasabi, maging patas. Kasi ang pinatawag lang mga doon ay mga kilalang taga-DDS. Ang pinapatawag na Marcos Troll Army or Romualdez Troll Army. So, maging patas sana tayo kasi hindi porque natatalo ka, ibabaling ka sa batas na from the very start, wala naman yan sa legislative agenda niya. Diba? Hindi siya maglabas ng EO kung gusto niya maglabas ng EO, pero meron namang effort ang COMELEC na kalabanin ang false, ang disinformation. So, ako'y nagulat na lumabas yung video na yan at ginamit pa ang kanyang Facebook page para iparating sa tao. Opo, and ako personally, madali namang makita kung peke yung mga naging komento or naging reaksyon ng bawat netizen na nag-i-involve doon sa comment section, pati yung mga nag-i-engage. Kasi mapapansin mo agad yung kanilang mga profile ay kakalikha lang, mga iilan pa lang yung kanilang mga social media post, nakalak. And at the same time, kukonti talaga yung friends, mga isang dosena yung post, ganun din yung mga friends. Pero gaano ka delikado kung ang tagapamahalaan po natin ay hindi tumatanggap ng ganitong mga kritiko mula sa taong bayan at ituturing na peke itong mga emosyon na ito na ipinapakita, pinapahayag ng publiko, Prof? Alam mo, Admar, nakakabahala yan, no? Kasi parte ng demokrasya ay ang dissent, ang hindi pagsang-ayon sa isang posisyon, lalo na posisyon ng gobyerno. Nakakabahala yan kasi yung freedom of expression at saka yung ating karapatan para magsalita ng kung anong ibig nating sabihin, to a certain degree parang kine-curtail nila. Alam mo, maling-mali rin yung gamitin mo ang ahensya ng gobyerno para sa propaganda ng kampanya. Nakikita natin ang PIA, ang Philippine News Agency, at lahat yung mga pumapaloob sa PCO ay nagagamit para sa kampanya. Sa tingin ko, of course, lahat ng levers ng kapangyarihan nasa sa kanila, pero sana maging patas. Kasi hindi lang naman one-sided yung mga nangyayari sa social media. Hindi rin one-sided yung nangyayari sa mainstream media. Opo, and dito po sa mga ganap na ito, masasabi natin na hindi tugma yung mga pinagsasasabi na ni Marcos Jr. every time na mayroon pong rally na napakalakas ng kanyang mga kandidato. No, napakalakas ng kanyang mga kasi meron pa rin siyang pitik dito sa mga sa mga kalaban niya. Kasi kung ikaw kumpiyansa ka sa mismong kandidato mo, doon ka aasa talaga. Oo. Admar, alam mo, ang isa kong napuna, medyo nagbago naman siya. Hindi nasuka hindi na maasim ang kanyang mga sinasabi. Pero ang nakakabahala dyan, simula na nag-umpisa ang eleksyon, wala siyang accomplishment na binabanggit. Wala siyang solusyon. Itong huli niya sa Bulacan, ang sabi niya, solusyon sa problema. Ano yung solusyon? Ano ba yung dadalhin ng 12 sa Senado? Sinabi niya, mga veterano na daw, matatagal na, hinati-hati pa niya. Ilang galing sa Senado, ilang galing sa Kongreso, ilang galing sa local government. Okay, fine. Pero ang tanong natin, nagbago ba ang buhay ni Juan de la Cruz? Dahil sa pagkatagal-tagal ng pagiging politiko nitong mga ito, alam mo, ang namimiss na dito sa naratibong ito, dekada na. Kung ikaw ay politiko na dekada na, naninilbihan at walang pagbabago ng buhay ni Juan de la Cruz, hindi ba may mali yun? Hindi ba dapat ituwid yun? Hindi ba dapat humanap tayo ng iba naman? Kasi dun sa iba naman, baka sakali maayos ang health natin, maayos ang housing, maayos ang education,
maayos ang presyo ng bigas, wag na ho lechon. Hindi naman kailangan ng Pilipino ang lechon At yan, alam naman nating seasonal tayo nagle-lechon, no? Pero yung sabihin mo na ganito, no, na again, bumabalik doon, sino ba nakawala ng isla? O sino ba nakawala ng Escoda Island? Maging factual tayo. Sinabi, binan namin ng Pogo. Ang tanong ko, bakit nagkaroon ng Pigo? At ang sa Pigo, ang naglalaro ay ating mga kababayan. Nalulunod, may ayuda na, tapos nalulunod ka sa online gaming. At least yung Pogo, mga foreigners yun. Kumikita tayo. Pero itong Pigo, abay Pilipino na ito na nalulunod. Ang daming storya ng mga Pilipino na nalulunod sa online gambling. Anong ginagawa ng Estado? Makikita mo ang PCSO, ang PAGCOR, kung ano-anong online gaming ang ina-advertise. Tama ho ba yun? Hindi ba dapat tanungin natin yan sa Pangulo natin? Sinasabi nila na, wala nang tukhang, walang namamatay. Ang tanong ko, safe ba si Juan de la Cruz na umuwi ng alas 10 ng gabi at sigurado makakauwi siya? Safe ba tayo? Hindi ba dapat yun ang tanungin natin? Hindi yung pagbaba ng index of crime. Are we safe? Tanungin mo ang bawat Pilipinong umuwi ng gabi kahit din sa mga call centers. Natutulog na lang sila doon kaysa lumabas ng gabi na hindi ka sigurado sa kalye. So, ang tanong ko, anong mali sa ginawa ng 6 na taon ni President Duterte na kayo'y 3 taon lamang, wala namang solusyon na naibibigay. Ngayon lang tayo sa kasaysayan ng kampanya na ang Pangulo tumatayo, nag-e-endorso, pero walang accomplishment na sinasabi. Maling-mali yun dahil ang 3 years ngayon, election nito is referendum of the incumbent. Hindi ba siya ang incumbent? Hindi naman si Presidente Duterte. Tira sila ng tira doon sa mag-amang Duterte. Wala naman yung mag-ama sa balota. So, hindi ko maintindihan. Ang pagiging leader kasi, leader ka ng bumoto sa'yo at leader ka ng hindi bumoto sa'yo. So, nasa sa leader para i-convince yung hindi bumoto sa'yo na siguro naman nakita nyo ang pagtatrabaho ko. Siguro naman nakita nyo ang mga solusyon na ginagawa ko. Pero hindi yun ang ginagawa. Ang ginagawa niya, pinapaigsing ang disunity by promoting the 12 without talking of solutions. Di ba leader ka? Yan ang problema kapag nag-i-endorso ka ng senatorial lineup pero ikaw mismo wala ka namang accomplishment. So ang gagawin mo na lang, sisiraan mo yung kalaban mo sa politika. Bistado na ng taong bayan yung mga ganyang strategy. Kaya kawawa yung mga nasa senatorial slate niya. Kasi lumalabas na habang sinisiraan ng mga Duterte, mas nagiging popular. Parang ini-endorso lang niya yung mga kalaban niya sa politika. Okay, kung hindi pa kayo nag-subscribe, paki-click na po ang subscribe button. Hit the notification bell para lagi kayong updated. Paki-support din po ang ating FB page, PhilInfo TV. Okay po, hanggang sa muli.